We bring in former Senator Sonny Trillanes, who is being accused of receiving money from resigned Congressman Zaldico, supposedly for the ICC investigators. Magandang hapon, Senator Trillanes, and thank you for joining us. I know you're very busy, but thank you for joining us today. Hi, Senator. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Ed, kay Miss Ami at sa ating mga viewers. Sir, I understand. I presume that you've heard the press conference kanina, yung mga salient points. Ang allegation nitong si Levito Baligod ay meron daw dalawang maleta, tig 56 million convert into US dollars, $2 million daw, idinaan sa inyo para doon sa ICC investigators who were in the country as early as December 2023. Ano po ang response niyo doon? Ito po, I vehemently deny na meron ako natanggap na $2 million o kahit na anong halaga mula kay Zaldico para sa mga ICC investigations or kahit sa anumang mga galaw o kung anuman. So wala po tayong natatanggap na pera. Ngayon, ito po, yung galawan na yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga male-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, como merong may ICC proceedings, biglang may ganyan. Tapos, ito po, dahil dyan, ako po ay magpa-file ng cyber libel cases against Levy Baligod, kay Mike Defensor, Jay Sonsa, at doon sa mga dating sundalong na humarap kanina. Dahil hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito at hahabulin natin itong mga ito. Ami. Senator, confirm lang namin, Yes. meron talaga mga nagpunta rito from the ICC noong 2023, hindi ba? Okay, ito po. Yung tungkol po sa mga operations ng ICC dito Yes. sa bansa, I'm sorry to say na hindi ako pwedeng mag-divulge ng information about it kasi highly confidential siya. It will involve lives of not only the ICC investigators, kundi pati yung mga testigo na nakakausap. Kaya talagang pinagbabawal po na i-divulge yan. Ngayon, ito pong ginawa nila Baligod at nung itong mga humarap na ito na mga dating sundalo daw, yan po ay violation ng Rome Statute yan. Kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. Obstruction of justice dyan ng ICC. ICC mismo Ano po yung magkakaso dyan sa specific mga yan, I tell violation? you. Ano po yung I specific believe violation yung- ng Rome Statute? I think it's Article 70. They were mentioning that. So, yan, they will have to deal with that. At yun, sana Hindi. gawin itong mga to kasi Ano yung obstruction of justice? yes, obstruction of justice. So, ang na-mention is Article 70 ng Rome Statute. 7-0. Ngayon, ganito. Ano po yan? Sensitibo to. Akala nila laro-laro lang itong ginagawa nila na ito. Kung nagpapagamit sila sa mga kampo ng Duterte para lang maitulak yung kanilang agenda, well, pagbabayaran nila ito. Hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. Itong ginagawa natin na pag-pursue ng hustisya through the ICC, ito ay para sa ikibubuti ng mga pamilya ng biktima at ng ating bansa para panagutin yung mga mastermind na to. Huwag nilang sasabihin na nasa tama sila rito kasi talagang sasamain sila sa akin. Pero sir, at least by appearances, ang pinapalabas dito ay may connection na bale ang ICC doon sa korupsyon sa flood control project. So inililink po ngayon ang dalawa. Something very, very local at something very, very controversial and scandalous with something that is happening in The Hague. Yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Wala pong katotohanan yan at dahil dyan kakasuhan ko sila ng cyber libel at
I am expecting nakakasuhan din sila ng ICC for obstruction of justice. Kasi nakita nyo yung intention nila, talagang dudungisan. Unang-una, ito lang, common sense lang po ito $2 million daw. Paano naman ito, paano mo ilalabas yung $2 million na cash? Hindi mo maisip di ba? Pero pilit na pilit Kailangan nilang idikit para lang madungisan. Especially ngayon, na ongoing yung confirmation of charges hearing. I think maliwanag ko sa taong bayan kung sino nagsasabi ng tama rito. Senator, kung hahabulin sila ng ICC, what can the ICC do to them? Anong pwedeng maging sanction sa ganyan? Ayun na nga po, di ba yung obstruction of justice? Marami na pong nakulong doon Maliliit na sentensya, 5 years, but still, i-issue, kakasuhan ka nila. Ganun po yan. Kasi ito, the fact na dinox nila in-identify, i-release yung mga pangalan, tapos pinicturan, that would put the lives of these investigators in danger. Tapos pati yung mga testigo, pinangalanan. Naku, hindi nila naiintindihan yung implications nito. Ang hirap kasi dito, nagpapasulsul sila. Papasulsul sila dun sa mga yung mga handlers nila na yan. And sir, Article 70 of the Rome Statute, offenses against the administration of justice, that includes yung obstruction of justice. Anyway, I have to go back to it later. Yun. Ami, may pabol ka pa? Yan po ang kakaharapin nila. Of course, I'm not speaking for the ICC, but I am expecting na isa yan sa mga kakaharapin itong mga ito. Senator, pahabol ko lang kasi you're a former soldier. Anong balita nyo kay Orly Gutesa? May balita ba kayo? Nasaan na siya? Wala akong idea po. I don't kasi have binanggit any din siya connection with the guy. nila Baligod Nabanggit. Sila po. Baka mas may alam sila. Kasi nag-retract daw kaya hindi namin alam kung nag-retract na. Itong mga ito, pinagsasamantalahan itong mga politikong nasa likod na to, itong vulnerabilities na itong mga dating sundalo na ito. Ngayon, kung anong gustong ipasabi sa kanila, sasabihin na lang nila, buhong nga ng pangangailangan. Di ba? But I'm very sorry for them dahil sila rito. They will have to suffer the consequences of their actions. Under Article 70 ng Rome Statute, imprisonment of up to 5 years for obstruction of justice, fines and forfeiture of proceeds, property or assets. That's for... Opo. At mas immediate yan pag na-issuean yan sila ng warrant ng ICC, magkita-kita sila doon ni nila. Di ba? Okay. Ganun yan. Akala nila biro-biro lang itong ginawa nila. Hindi ito. Mabigat ang kabayaran nito, and I'll make sure they will suffer the consequences of their actions. Sir, do you have a timetable? You said kanina you're planning to file a case. Yes, hopefully as early as next week, ma-file ko na yan. Hindi pwede. And kung sino man yung mga ibang maliciously implicated doon, I encourage them to file para tignan natin kung hanggang saan yung PC nung mga handlers niya mga yan. I'm sure ilalaglag yan at in the end, hihingi ng tawad yan at nagkamali sila. I can just see that coming. Okay. Maraming salamat po for joining us. We know you have a meeting and thank you for taking time to join us today. Maraming salamat, former Senator Sonny Trillanes. Thank you, Senator. Salamat po.